Nursing student, patay matapos manlaman sa isang holdupper sa Marikina. Hindi na umabot pa sa ospital ang biktimang si Dorina Perez, 11 na taon, matapos iyang pagsasaksakin ng hindi pa nakikilalang sospek dahil bigo itong makuha ang cellphone ng dalaga. Lumabas sa investigasyon na nagawa pang manlaban ng biktima at nagawa pa umanito na mapukpok ng bato ang sospek. Siyam na saksak ang natamo ng biktima na siyang naging dahilan para bawian ito ng buhay. Hindi na nagawang tapusin pa ni Aling Marites ang binabasang artikulo sa dyaryo dahil hindi niya kayang makita ang larawan ng namatay na dalaga. Halos kasing edad kasi ng kanyang nag-iisang anak ang biktima at katulad nito, nursing din ang kinukuhang kurso ni Maridel. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot para sa anak. Hindi na talaga naubos ang masasamang tao rito sa mundo, mga demonyo, usal ni Aling Marites. Ang aga-aga niyo naman pong nagagalit ma. Saktong paglabas ng kwarto ni Maridel nang marinig niya ang litanya ng ina. Nakasuot siya ng uniforme dahil papasok na siya. May pinatay na naman kasi. Adik siguro kaya nagawang patayin yung babae. Sagot ng ina at saka inilapag sa lamesa ang iniinom na kape. Kaya ikaw anak, kapag may nang hold up sa'yo, huwag ka nang manlaban. Mas importante ang buhay mo kaysa sa kahit anong material na bagay. Pangaral pa nito. Ano naman pong kukunin sa akin? Wala naman akong cellphone. Natatawang saad ni Maridel bago kumuha ng pandesal at pinalamanan ng peanut butter. Aba, malay mo naman magkaroon ng himala at maisipang magpadala ng amo mo. Nagsimula na namang magbunga nga si Aling Marites. Matagal na kasing hindi umuwi at nagpapadala ang asawa nito at balita nila ay may sarili na itong pamilya sa Qatar. Hay nako, yan na naman po siya. Sa susunod huwag na kayong magbabasa ng dyaryo sa umaga para hindi umiinit ang ulo nyo. O bakit? Totoo naman. Oo na po, totoo na ang sinasabi nyo. Kailangan ko na pong umalis dahil late na ako. Naputo lang sasabihin ni Aling Marites nang magpaalam na si Maridel na papasok na. Naiwang mag-isang ginang sa kanilang inuupahang bahay. 7:00 nang matapos ang klase ni Maridel dahil buong araw ang klase niya. Bago umuwi, napagdesisyon na niyang dumaan muna sa paborito nilang karinderya ng kanyang mga klase para kumain ng pares. Habang naglalakad, may kakaiba siyang naramdaman. Para bang may mga matang nakamasid sa kanya. Tumayo ang kanyang mga balahibo. Pero binaliwala niya lang ito at dumiretso na sa paglalakad. Nang makarating sa karinderya, agad na umupo at umorder si Maridel ng pares. Ate Manu, yung palagi kong in-order. Alam mo na yun, sabay ngiti sa tendera na naging kaibigan na rin niya dahil sa madalas niyang pagpunta rito. Maliit lang ang pwesto ni Manu. Isang maliit stall at nakapalibot ang siyam na upuan. Kaya siyam lang din ang pwedeng kumain. Kapag sumobra na siyam, tatayo na lang. Malapit lang yun sa drugstore na 24 hours na bukas. Kaya maraming kumakain tuwing gabi hanggang madaling araw. Himalaya at hindi mo kasama si Beth. Punaling Malu nang mapansin na mag-isa lang si Maridel. Inihahanda rin ito ang order ng kausap. Sinundo ng boyfriend niya. May date raw sila. Sagot niya sa pailapag ng bag sa harap. May tabla na nagsisilbing lawesa sa bawat gilid ng stall. Ay kinabog ka, natatawang biro ni Malu. Okay lang po, tsaka naman ng lalaki. Ewan ko ba ron kay Kathleen, papato lang sa pangit pa. Irritableng wika ni Maridel. Malay mo naman, maraming anda. Kahit na. Pairap na sagot ng dalaga. Misis ang order ng mami take out. Nahinto ang usapan ng dalawa nang biglang may sumulpot na bagong customer. Umupo ito sa tabi ni Maridel kaya't napatingin si rito. Nasa edad 50 na ang ginang at tila ba may sakit ito. Nangangalumata kasi at parang namumutla. Ay sige sandali lang. Kaagad na iniabot ni Malu ang order ni Maridel at inikasikaso ang bagong dating na customer. May dalawa pang sumunod na customer at umupo sa kabilang side. Nang maibalot ang order ng ginang, kaagad itong ibinigay ni Malu. Eto na punay. Salamat. Sagot ng ginang habang nauubo pa. Napatingin naman ang masama si Maridel sa ginang dahil hindi man lang ito tinakpan ng bibig nang umubo. Sinundan niya ito ng tingin papalayo hanggang sa mabaling ang kanyang atensyon sa inupuan ng ginang. Nanlaki ang mata niya nang mapansin na naiwan ito ang cellphone sa upuan. Nagpatay mali siya si Maridel at kunwaring walang nakita. Hinanap ng kanyang paningin ang ginang ngunit nakalayo na ito.
Tinignan niya si Malu at abala pa rin ito sa pagbabalot ng in-order ng ibang customers. Tinignan niya ang kanyang paligid pero wala masyadong tao. Nakaramdam siya ng kaba. Matagal na kasi niyang pinapangarap na magkaroon ng phone at para bang gusto niyang kunin yun. Pero hindi pa man. Nakukonsensya na siya. Hindi niya maintindihan pero para bang nangangati ang kamay niya at gustong-gustong kunin ang cellphone. Pasimple niyang kinuha ang phone at kagad na ibinulsa. Hindi pa niya nauubos ang kinakain pero tumayo na siya at umalis. Hindi na rin siya nagpaalam kay Malu. Nagmamadali siyang naglakad at sumakay ng tricycle para makauwi. Tulog na ang ina nang dumakarating siya sa kanilang bahay. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at kinakabahang binuksan ng cellphone na napulot. Nagtaka siya dahil wala itong password at wala rin kahit anong laman. Wala itong kahit man lang isang larawan ng ginang na nakaiwan ito. This is Sarah, your personal assistant. Just press the red button if you need help. Nagulat si Maridel nang biglang may boses na nagsalita sa phone. Muntik na niya itong maihagis pero pinigilan niya ang sarili. Nang muli niya itong tinignan, may nakita siyang pulang bilog. Napakunot ang noo niya. Sinubukan niya itong pindutin at biglang nagsalita ulit ang boses. Hi, I'm Sarah. How may I help you? Napatitig siya sa cellphone hawak. Para kasing narinig na niya ang boses na yun. Hindi siya sigurado pero parang may kaboses itong kakilala niya. Naisip niya na baka narinig lang niya sa isa sa mga kakilala niyang may iPhone. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto. Kagad niyang itinagaw ang cellphone sa bag dahil baka makita ng mama niya. Pero nagtaka siya dahil wala namang pumasok. Nakaramdam siya ng kaba at dahan-dahang lumapit sa pinto. Isang malamig na hangin ang tumama sa kanyang nanginginig na katawan. Masyado kasi siyang matatakutin kaya ganoon ang kanyang reaksyon. Halos lumundag ang puso niya nang biglang tumunog ng malakas ang cellphone sa loob ng kanyang bag. Ang tugtog, killing me softly. Kaagad siyang tumakbo upang pahintugin ang pagtunog nito. Nang makuha na nito, usa itong huminto. Ngunit mas masahol pa raw ang nangyari. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga larawan ng kanyang ina habang natutulog. Mula sa pinto, papalapit ng papalapit. Binitiwan niya ang phone at kagad siyang tumako pa ibaba at tinignan ang ina. Napahinto siya nang makitang bukas ang pinto ng kwarto nito. Hinahabol niya ang paghinga dahil sa sobrang kaba. Takot na takot siya. Pero kailangan niyang puntahan ito. Nanginginig siyang naglakad papunta sa loob at halos mawalan siya ng ulirat nang makita ang nakahandusay na bangkay ng kanyang ina. Umaagos ang dugo mula sa katawan nito. Tatal ito ng napakaraming saksak. Umiiyak siyang napalhod. Mama, hagulhol niya. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya magawang lumapit sa ina. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang malakas na tunog ang muling tumawag sa kanyang pansin. Galing ito sa kanyang kwarto. Sa napulot niyang cellphone. Katulad pa rin kaninang tunog na nagmumula rito. Dali-dali siyang umakyat para alamin kung ano ang nangyayari at kung anong kinalaman ng cellphone na yun. Pagpasok niya sa kwarto, kagad niyang nakita ang phone sa sahig. Dinampot niya ito at binuksan ang bintana para ihagis. Malakas kasi ang kutob ni Maridel na yun ang punot dulo ng lahat. Bababa na sana siya para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit bigla namang tumunog ang awiting killing me softly. Nagmumulang tunog sa loob ng kanyang bag. Natatakot siya sa maaaring makita. Pero naglakas loob siyang buksan ito at nabitawan niya ito nang makita sa loob ang napulot ng cellphone. Nang malaglag ito, tumilapo ng cellphone malapit sa mga paa niya. Napansin niya ang mga bagong larawan na nandoon. Sina Beth ang boyfriend nito. Kuha ang mga larawan mula sa likod ni Beth. Pareha silang walang saplot at pinagsasaluhan ng mainit na gabi. Katulad din sa kanyang ina. Papalapit ito ng papalapit hanggang sa mga sunod na larawan ay bangkay na ang dalawa. Tagta din sila ng saksi. Tinignan pa niya ang ibang larawan at maging si Aling Malu ay nandoon din sa mga pinatay. Iisa ang paraan ng pagpatay at hawak niya ang cellphone na naglalaman ng mga larawan. Naisip niyang itapon uli yun pero kagaya kanina. Bumalik lang ito sa kanya. Sinubukan din niyang burahin ang mga larawan ngunit hindi nabubura ang mga ito. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako ang pumatay. Huwag niyo akong ikulong. Nagbangkaawang sabi ni Maridel. Habang pinapasok siya sa rehas na bakal ng mga pulis, isa-isa nilang tinignan ang mga nilalaman ng larawan ng napulot niyang cellphone. Malakas na ang tama ng babaeng niyan. Bayruin mo na gawa pang kuhanan ng litraro ang mga pinatay niya. Sabi ng matabang pulis habang umiiling. Ang malala pa sir, pati nanay niya hindi pinatawad. Hirit naman ang isa pang pulis. Ewan ko ba,
Pero nakakapagtaka na lahat ng biktima nagtamo ng siyam na saksak. Kasi di ba kung papatay ka, hindi mo na bibilang. Nilapag nito ang hawak na cellphone. Pwede ko bang makausap ang apo ko, yung may-ari ng cellphone na yan? Biglang pumasok ang isang ginang at nagpaalam na kakausapin si Maridel. Ay sige Hunay, basta saglit lang. Sagot ng matabang pulis. Samahan mo si nanay, baling nito sa kausap. Sa isang maliit na kwarto dinala ang ginang. Sinabihan siya na maghintay na lang muna kay Maridel. Maya-maya pabukas ang pinto at pumasok ang walang lakas at nakaposas na si Maridel. Sino ka? Tanong ni Maridel. Laking gulit na yan ang lumingon ang ginang. Siya ang babaeng nakaiwan ng cellphone na dinampot niya sa kalenderya. Kaganiyang nilapitan ang ginang. Sino ka at anong nangyayari? Anong demonyo ang meron sa cellphone mo? Magkakasunod ang tanong ni Maridel dahil gusto niya ng kasagutan. Gulong-guloy siya sa mga nangyayari. Demonyo, hindi ba't ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan? Anong demonyo ang sumalib sa iyo para pumatay? Galit na bulyaw ng ginang. Hindi ako ang pumatay. Ang cellphone na yan ang may kagagawan. Bulyaw ni Maridel matapos magpunta sa harap ng matanda. Mula sa bulsa, inilabas ng ginang isang perasong papel. Isa itong artikulo sa dyaryo na siyang inilapag niya sa mesa na nasa harap nila. Dahil sa pagiging inggitera mo, dahil sa kagustuhan mong magkaroon ng mga bagay na wala ka. Hindi na maintindihan ni Maridel ang pinagsasasabi ng matanda. Dinampot niya ang inilapag nitong papel at binasa. Nursing student, patay matapos manlaban sa isang holdupper sa Marikina. Hindi na umabot pa sa ospital ang biktimang si Dorina Perez matapos siyang pagsasaksakin ng hindi pa nakikilalang suspect dahil bugo itong makuha ang cellphone ng dalaga. Lumabas sa investigasyon na nagawa pang manlaban ng biktima at nagawa pa umano na mapukpok ng bato ang suspect. Siyam na saksak ang natamo ng biktima na siyang naging dahilan para bagawian ito ng buhay. Sa kadabila ng mga natamong saksak, hindi nito binitawan ang cellphone hanggang sa dumating ang mga tao na siyang naging dahilan upang tumakas ang suspect. Matapos makita ni Maridel ang larawan ng biktima, muli niyang naalala ang nangyari sa mga panahong yun. Kuya, nasa na yung order kong GSM na cellphone? Ang tagal naman eh. Kaswal na nag-uusap si Maridel at ang kakilala niyang holdupper na si Intoy. Uso kasi sa lugar nila ang pagbebenta ng mga nakaw na gamit sa murang halaga. Dahil sa kagustuhan ni Maridel na magkaroon ng cellphone, ay siya mismong lumapit sa holdupper na si Intoy upang bintahan siya ng GSM na phone. Ano ba kasing gusto mo? Mayroon akong naagaw nung nakaraan kaso cherry mobile. Sagot ni Intoy. Ay hindi ko bet yun. Gusto ko iPhone. Ilang sandali pa may isang babaeng naka-uniformong puti ang huminto malapit sa kanila. May kausap ito sa phone. Parang ganyan kuya. Gusto ko ganyan. Tinitigan ni Intoy ang hawak ng cellphone ng estudyante. Gusto mo yan na lang? Tanong ni Intoy. Wag naman. Kawawa si ate o. Sige na. Uuwi na ako. Tumalikod na si Maridel at naglakad. Naiwang nakatambay si Intoy at masama pa rin ang tingin sa babae. Hindi, wala akong kasalanan doon. Hindi ko alam na gagawin niya yun. Sigaw ni Maridel. At sinong gusto mong maniwala sa'yo? Mabubulo ka rito sa bilangguan. Sumigaw ka ng sumigaw pero walang maniniwala sa'yo. Sabay tawa ng ginang. Akma sana ang susuguro niya ito. Ngunit mabilis na nakatakbo ang matanda palabas ng pinto. Sir, tulong, sinaktan niya ako. Umiiyak na sabi ng matanda. Kaagad na pumasok ang mga pulis para awatin si Maridel. Bago tuluyang umalis, nakangiti pang lumingon ang matanda. Alas 3 na ng madaling araw ngunit hindi pa rin natutulog si Maridel. Hindi pa rin siya pinapatulog ng konsensya niya. Nakaupo lang siya malapit sa rehas habang umiiyak. Maya-maya, isa sa mga kasamahan niyang preso ang bumangon at nagpunta sa CR. Habang nasa loob ng CR, bigla nitong kinanta ang Killing Me Softly. Kinilabutan si Maridel. Napatayo siya at para bang gusto niyang tumakas. Ayaw na niyang marinig ang kanta na yun. Para bang tinutusok ng barina ang kanyang dalawang tainga. Nakapako lang ang tingin niya sa pintuan ng banyo. Hindi pa rin kasi humihanto ang babae sa pagkanta. Hanggang sa nag-iba na ang boses nito. Katulad dito na nagsasalita sa napulot niyang cellphone. Bumukas na ang pinto ng banyo. Ngunit isang babaeng doon ang lumabas mula rito. Nakasuot ito ng uniformang puti. At nanlilisig ang mga tang nakatingin kay Maridel. Hindi ka totoo. Hindi. Tama na. Sigaw ni Maridel na siyang naging dahilan upang magising ang iba pang nakakulong. Iyak siya ng iyak. Sinisigawan na siya ng mga kasamahan at hindi niya mapigilan ang sarili na gumawa ng ingay. Maya-maya pa, may naramdaman siya nag-vibrate sa kanyang bulsa.
Ang laki ang mga mata niyang mapagtantong nasa bulsa na naman niya